Hey guys, good morning. Welcome back to our channel, The Eton Squad. My name is Addie. So for today's video, pag-usapan natin ang mga travel requirements ng mga former Filipinos. This is for arrival and departure process para sa buwan ng Pebrero 2025. Details coming up. If you are a foreign national watching this video, we actually have uploaded your category in the channel. So please feel free to check for your reference. So panibagong buwan na naman kabayan, i-update natin ang mga travel requirements for arrival and departure process para sa kategoryang ito para sa buwan ng Pebrero. So unahin natin yung mga former Filipino na magta-travel ng Pilipinas na sila lang, hindi kasama yung pamilya. I-include din natin yung mga requirements if you guys are traveling with your foreign spouse and foreign kids. Pero sa inyo na magta-travel alone, ito yung mga travel requirements ninyo. Pinakauna, syempre, yung inyong mga valid passport, at least with 6 months validity. Kasi nag-a-apply ang 6 months rule sa mga foreign passport holder. So bago ka mag-book ng ticket kabayan, alamin at i-check mabuti ang inyong mga foreign passport kung valid pa ba itong mag-travel sa Pilipinas. Kasi kung less than 6 months, grounds for denied boarding kasi yan. Pangalawa, syempre, yung inyong mga plane ticket. Hindi naman kayo makakasakay ng aeroplano kung walang plane ticket. Pero ang isa sa mga perks as a former Filipino returning to the Philippines, pwede ka mag one-way. Kailangan mo lang may ipakita na proof that you were a former Filipino. Ito ang iyong mga old Philippine passport, ang Philippine birth certificate, or yung balikbayan stamp. Isa lang po doon. Hindi kailangan yung lahat. Pero kung medyo sigurista kayo, pwede nyo namang dalhin. Pero isa lang doon kabayan yung ipapakita nyo. Kasi yung nangyayari sa mga airline, when they scan your passport, may magpa-pop sa mga monitor nila with regards to travel requirements sa bansa na pupuntahan mo. Kung especially if you just show them a one-way ticket or kung yung return ticket mo is more than 30 days kasi medyo madami-dami tayong cases that even if you're a former Filipino, if your return date is more than 30 days, nanghihingi ng visa yung mga airline. At ito nga yung mangyayari kasi doon sa travel requirements na nagpa-pop sa kanilang monitor na kailangan mong i-presenta. Para sa former Filipino, i-waive nila yon gaya nga ng sabi ko, kung ipapakita ninyo yung mga dokumento na nabanggit. Huwag nyo pong iasa na yung country of birth sa inyong mga foreign passport ay okay na yon sa mga airline. Kasi hindi naman lahat na may country of birth na Philippines sa kanilang mga foreign passport ay mga former Filipino. So tandaan lang yung mga dokumento kabayan para hindi kayo mahasal or hindi kayo ma-delay during boarding for your flight to the Philippines. Of course, e-travel is still required. Yes, required pa rin ang e-travel. I highly suggest na gawin ninyo ito 3 days before you depart. Para hindi kayo ma-hassle, hindi kayo ma-delay kasi may mga ilan-ilan tayong kababayan na nag-share ng kanilang mga experience, pinapaalis talaga sa linya yung walang e-travel. Kasi majority of the airlines are checking. So, it's an advantage to you to do this ahead of time. Kung hindi kaya, pwede namang magpatulong para magawan ng e-travel registration. Kung first time mong gumamit ng e-travel, make sure na may account ka na. So, mag-create ka ng account before ka pa man makapag-register sa e-travel. Madali lang yung account creation. Pwede mo siyang gawin anytime. Hindi kailangan 3 days prior yung account creation. For example, hindi ka pa babiyahin ng Pilipinas until December, pwede ka nang gumawa ngayon. Mag-login ka lang balik kung babiyahe ka na patungong Pilipinas 3 days before you depart. May mga ilan-ilan tayong kababayan na required ang entry visa patungong Pilipinas as a former Filipino. Because unfortunately, if you guys have naturalized on a visa-required country, hindi nyo ma-avail yung balikbayan visa. Pwede lang po ito sa mga visa-free countries like America, Canada, United Kingdom, Australia. Unfortunately, if you have already naturalized sa mga visa required like India, Pakistan, Bangladesh, regardless of you being a natural-born Filipino, under former Filipinos category, manghihingi sila ng visa.
So, kung uuwi kayo ng Pilipinas, buong kamag-anak ninyo, kailangan mag-apply muna kayo ng visa sa pinakamalapit na Philippine Consulate or Embassy sa inyong area. Kasi hindi talaga kayo pasasakayin coming from the visa-required country. Ito lang po yun doon sa mga nag-naturalize na. So, make sure to secure that visa. Doon sa mga visa-free that is not required, bibigyan ka pa ng 1-year visa upon arrival. Basta lang po may maipakita kayong proof that you were a former Filipino. Doon sa mga former Filipino, nakasama ang kanilang mga foreign spouse and foreign kids. Ito na yung buong pamilya yung babiyahe sa Pilipinas. Pwede ding maka-avail ang inyong asawa at anak sa balikbayan program, yung 1-year visa. Magdala lang po ng proof of filiation. Kung kasama si foreign husband, kailangan may marriage certificate. At kung kasama ang mga foreign kids, syempre kailangan may birth certificate. May mga ilang-ilang immigration officer na hindi nagtatanong, automatic bibigyan ng balikbayan visa. Yung iyong asawa at iyong anak at pati na rin ikaw as a former Filipino. Pero may mga ilang-ilang immigration officers pa rin na they go by the book at nangihingi talaga ng requirements at may iilan-ilan na hindi i-imik. If you guys fall for that immigration officer, ay bigyan nyo na sila ng heads up. Huwag nang mag-antay for them to ask. Na, sir, we are availing for the balikbayan privilege. Ito po yung proof of filiation namin para mabigyan yung asawa at mga anak ninyo ng balikbayan visa. 1 year po yun for free upon arrival into the Philippines. For departure reminders, para sa mga former Filipinos, kasama ang kanilang mga foreign spouse and foreign kids. Yung exit clearance certificate, hindi po yun nag-a-apply sa inyo kahit na more than 6 months yung stay ninyo sa Pilipinas. Kasi ito nag-a-apply sa mga foreign nationals who have stayed in the Philippines for 6 months, kailangan nilang mag-secure ng exit clearance. This has an exemption para sa mga foreign nationals who were admitted under balikbayan program, yung 1-year visa. Mag-a-apply lang ito kung 18 months na kayo sa Pilipinas. For example, you have stayed in the Philippines for the whole year na free. Then you went to the Bureau of Immigration Office para mag-extend ng visa. Yun, may bayad na yun. And you guys still stayed in the Philippines. After 18 months or after 2 years, nakapag-decide kayo na uwi na kayo, for example, sa Amerika, doon pa lang kayo mag-secure ng exit clearance certificate. Sa travel tax naman, 1 year and more yung stay nyo dapat sa Pilipinas. So kung isa kayo doon sa kukuha ng exit clearance certificate, pwede itong i-secure sa pinakamalapit na Bureau of Immigration sa inyong area, pwede din online, mayroon din sa airport. Kung sa airport kayo magpa-process nito, make sure na medyo mahaba-haba yung layover ninyo para ma-process at hindi kayo malate sa inyong flight. Dito naman tayo sa travel tax. As a former Filipino, kung sakali mang magbabayad ka ng travel tax, pwede siya online, pwede na din sa airport. Tandaan lang po, kung card payment, meron po silang extra fee, that's 1.30%. Pero kung cash naman, same pa rin yung babayaran. For economy class, that's 1,620. For business class, that's 2,700. For travel insurance, ito ay optional na kabayan. So, depende yan sa inyo kung may budget pa tayo to avail for travel insurance. Kung pwede nyo pang isama sa inyong travel expenses, I highly suggest to purchase travel insurance. Siguraduhin lang na yung travel insurance na kukunin ninyo ay magagamit ninyo sa Pilipinas in case of emergency. Kasi may mga ibang travel insurance na hindi siya pwede overseas. Doon sa mga unvaccinated natin na mga kababayan na takot pa rin umuwi ng Pilipinas dahil baka daw may RT-PCR test, antigen, or quarantine. Nako, matagal na po yung tinanggal ng Philippine government. Pwede na kayong umuwi kasi wala na po ang protocol na yon. Hindi na po sila nanghihingi. Hindi na nga sila nag-check ng vaccination certificate or vaccination card sa mga vaccinated travelers. So, uwian na para sa mga unvaccinated. Huwag na kayong matakot kasi wala na silang hinihinging requirements. So, this is pretty much the travel requirements for former Filipinos for arrival and departure process for the month of February 2025. At doon naman sa mga kababayan nating
kauwi lang or kakaalis lang ng Pilipinas under this category, kung pwede nyo namang i-share kung may hinihingi pa ba silang mga documents, kung ano yung process during arrival and departure, kung pwede kaming makahingi ng heads up para doon sa ating mga kababayan na uuwi or paalis pa lang ng Pilipinas, I would really appreciate it. So, this is the latest. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay, tiwala at suporta sa aming channel, The Ipon Squad. Kung kayo man po ay may mga katanungan, maaari lang pong mag-comment sa video ito at sasagutin po natin yan sa abot ng ating makakaya. Muli kabayan, ako'y nagpapasalamat at naway ang inyong biyaheng papuntang Pilipinas man or paalis ay maging smooth, hassle-free at stress-free. Magkita-kita po tayo sa ating susunod na travel update. Stay safe, stay healthy, and God bless everyone.